Hello mga papadayan ko, ngayon nandito kami sa Global Village. Nung nasa bahay kami sabi ni Amo, halika sabi niya sama ka sa amin. Oh, may pupuntahan tayo doon maglakad-lakad, kailangan nakasapatos ka. Akala ko yung paglakad-lakad na sabi niya, nasa dagat kami. Sabi ko baka nasa dagat o puro buhangin. Hindi pala, nandito kami sa Global Village. No, nung nakita ko to, sabi ko sa amo ko, anong meron? Bakit maraming tao? Tapos ang laki-laki ng building. Anong meron sa loob? Sabi niya pa sa akin, halika, pasok tayo sa loob. Tapos makikita mo. Tapos yun, nung nandito na ako sa loob mga papadayan ko, namangha ako. Ang ganda ng loob. Ang ganda ng pagkakadesign ng mga building. As in, sulit yung pagpasok mo dito, lalong-lalo na kung may pera ka, kasi ang daming bilihin dito na mura lang. Oo. Mura yung mga bilihin dito, pwede kang magtawad. Oh, 'di ba? May tawad pa, parang Pinas lang, 'di ba? Oh. Tapos sinanong ko si Amo, anong meron dito? Bakit may iba't ibang design? Tapos yun, kwento siya sa akin habang naglalakad kami. Sabi niya itong Global Village, ginawa ito ng government ng Dubai. Sabi niya, nagpatayo siya ng iba't ibang mga building tulad ng Kuwait, ng Egypt, ng Iran, ng Palestine. Mayroon ding building ng Dubai dyan, building ng Saudi, Thailand, Japan, China, at marami pang ibang mga lugar. Ang laki, ang lawak nito mga papadayan. Tapos yung mga building na yan, limbawa building ng Kuwait, nakadesign talaga na akala mo Kuwait siya. Kasi sa Kuwait may tower na yun yung pwedeng maipagmamalaki ng sa Kuwait. Kaya meron din siyang design na tower. Pag dito naman sa sa Egypt, 'di ba? Sa ano bang meron sa Egypt yung si Mami, kumbaga, ewan ko anong tawag doon. Ganun din yung design dito. Tapos yung light niya, yung design ng building, naaayon doon sa lugar na kung doon sa bansa pala, naayon doon sa bansa kung ano ang design ng bansa na meron yon. Kaya ito, sabi ni Amo, dito sabi niya sa bawat building na ito, halimbawa, sa China. Kung yung building ng China, yung mga Chinese daw gustong pumunta ng Dubai, magtinda dito ng mga gamit nila, pwede silang magtinda dito. Meron silang building na China. Tapos magre-rent sila. Ganon yun, mag-rent sila dito ng space. Pag naka-rent sila, ayun, pwede na silang magtinda dito. Ito, binubuksan ito tuwing taglamig. 4 months daw itong bukas. Pag after 4 months, sarado na naman. Sa every year, 4 months siyang nakabukas. Marami kang makikita dito. Magaganda talaga. Yung mga gamit. Sino yung mga mahilig ng damit. Pwedeng mamili dito. Mura lang. Mga kolorete sa mukha. Mga borloloy. Tapos, nung sabi ni Amo dito sa akin, sabi niya pa, maglakad-lakad kang mag-isa. Sabi ko na, syempre nabigla ako, wala akong dalang pera. Sabi ko, patay, ganun ako. Pero hindi ko alam na binigyan niya ako ng pera. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano, no? Sabi ko sa ibili mo ng pagkain mo, kung magutom ka, gusto namin mag-enjoy ka, maglakad-lakad kang mag-isa. Sabi ko, sige. Tapos, nung tinignan ko yung pera, medyo malaki-laki. Sabi ko, samantala, nung umalis kami ng bahay, busog ang lola niya. Syempre. Ang ginawa ko, pumasok ako doon sa China building. Kasi doon sa China building, doon mo makikita yung parang Pinoy lang yung mga design ng mga damit. Kaya bumili ako doon ng pantalon. Kikabayan pa yung doon, yung tao. Kaya nakatawad ako kikabayan. Remembrance ko yon yung pantalon na yun. Tapos nung napagod na ako maglakad-lakad mga papadayan, dito na ako nagtambay sa, hindi ko alam ano ito kung sa atin paperyahan. Ganun ba yun? O yung may mga circus, may mga palaruan, may kainan, kompleto dito. Yung mga bata, makita mo talagang nag-enjoy sila, pati yung mga magulang. Diba? Marami din ako nakita mga kabayan dito mga papadayan. Dito ako nagtambay kaya na-enjoy ako sa nakikita ko. Tsaka napagod na rin yung lola nyo kaikot-ikot. Dito ako namangha dito sa
ang taas nito. Akala ko nung una palamuti lang. Hindi pala mga papadayan kay mga taong nakasakay dyan. Iikot-ikot. O yan pa, isa pang iikot-ikot. Tao rin ang loob niyan. Ako sabi ko, disgrasya pag ako nandyan. Sigurado yung kaluluwa ko, aalis talaga sa katawan ko. Ang gandang tingnan, ang ganda ng pagkagawa. Ang ganda talaga, masabi mo talaga, ang yaman talaga ng Dubai. No? O ito pa, nakikita ko lang sa TV. Pero nakita ko na rin sa personal. Diba? Ang ganda, ang lawak nito. O, sobra. Sulit yung pagod mo, sulit yung ikot-ikot mo. Ako sulit yung libre ni Amo sa akin. Kasi pinapunta niya ako dito kasi hindi pa daw ako nakakapunta dito. At dito ako namangha mga papade. Nang ginawa ko dito ako nagtambay. Tiningnan ko talaga isang oras din ako nakatambay dito mga papadayan. No? Kasi tinitingnan ko yung mga tao pagbaba nila. Ano ba? Mahihilo ba sila or ano? O, diba? Hindi pala mga papadayan. Enjoy na enjoy pa sila. Yan siya mga papadayan. Mga tao yan. Yan akala mo mga ibon no? Mga tao yan. Ikot-ikot yan. Paa itaas. O, paa itaas. Nakikita nyo. O ganyan. Tapos sobrang taas niyan mga papadayan. As in. O, sobra. Kaya pag malayo ka pa papuntang Global Village yan. Ang una-una mong makikita. Yan diba? Hanggang itaas yan. Pag naabot niya yan doon sa tuktok, iikot yan ng mga ilang minuto. Iikot lang yan. Pagkatapos iikot ng ilang minuto, paibaba na yan na ganyan din. Kumbaga walang hinto yung ikot-ikot niya mga papadayan. Kaya ako na nanonood, parang natakot ako ba? Hindi ko ma-imagine pag ako ang nandyan. Siguro pagbaba ako, wala na. Yung dugo ko siguro napula, baka magiging purple na. Diba? Ayan. Pero sila, enjoy sila. As in, maganda talaga mga papadayan. Yan pa. Diba? Pag makapunta ka dito, sino yung nakapunta dito, nako, ma-enjoy ka. Parang walang discrimination ba? Pinoy ka man, ibang lahi ka man, pag nandito pa. Kumbaga pare-pareho lang ganun. Walang sabing ganito. Bawa katulong ka lang, ganyan. Katulong ka man or hindi. Kumbaga pantay-pantay ba? Alhamdulillah at napuntahan ko din ito. First time ko makapunta pero sulit. Sabi ko pa nga sa sunod pag-iayain ako niya mo papunta dito ulit. Magdadala na talaga ako ng pera. Kasi bibili talaga ako inshallah. Kaso lang, wala pa. Baka sa sunod, babalik din kami inshallah. Diba? Ayan, ang ganda. Sinulit-sulit ko talaga yung pag-video ko mga papadayan. No? Kasi sabi niya mo, pwede kang mag-video dyan, wala namang problema. Hindi naman sila magagalit. Kaya sabi ko, talaga? Sabi niya, oo. Kaya sabi ko, sige. Kaya yung nag-video ko, sabi niya, i-send mo sa pamilya mo para makita nila. Sabi ko, inshallah. Diba may ibon pa, Violet, paborito ng ng sister-in-law ko, ang violet. Ayan na guys, dito na ako kasi malapit na kami. Yan, hinintay ko na lang yung mga amo ko. Kaya maraming salamat mga papadayan sa panonood ng aking video. Ayan, palabas na kami yan. Inshallah. Allah bless you all mga papadayan ko.